Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa ayon sa nasusulat. Kinamumuhian ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mabababang loob. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong kabalisahan sapagkat Siya ang kumukupkop sa inyo. Humanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang leong umaatungal at aaligid-aligid na humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Kasama ni Kristo, sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Sinulatan ko kayo sa tulong ni Silvano, isa nating kapatid na lubos kong pinagtitiwalaan. Sa pamamagitan ng maikling sulat na ito ay nais kong palakasin ang inyong loob at patunayan sa inyo na ito nga ang tunay na kaloob ng Diyos. Manatili kayo sa biyayang ito. Kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babylonia, mga hirang na paris ninyo. Kinukumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. Buong giliw kayong magbatian bilang magkakapatid kay Kristo. Ang kapayapaan ay sumainyong lahat, mga tagasunod ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si San Marcos ay hindi isa sa mga apostol. Hindi natin alam kung nagkita o nakatagpo man lamang niya si Jesus o hindi. Pero si San Marcos ay isa sa mga manunulat ng Ebanghelyo. Isa siya sa 4 na ebanghelista. Paano naman niya nakilala si Jesus at nalaman ang isusulat niya tungkol sa kanya? Nung kabataan ni Marcos, ang bahay niya ay isa sa mga bahay na tagpuan ng mga Kristiyano. Doon sila nagdarasal at nakidiriwang ng Eukaristiya. Maaaring may kaya ang pamilya ni Marcos na mayroon silang malaki-laking bahay na pinagpupulungan ng mga Kristiyano. Sa pagpupulong na ito, na-expose na si Marcos sa magandang balita. Pinsan din niya si Bernabe, isang leader ng simbahan sa Jerusalem at sa Antioquia. Naging kasama siya sa unang missionary journey ni Bernabe at ni Pablo. Sa katagalan ng panahon, naging kasama siya ni Pablo sa kanyang mga gawain at naging sekretary pa siya ni Pedro noong ito ay nasa Roma. Sa ating pagbasa ngayon, itinuturing siya ni Pedro ang mahal kong anak sa pananampalataya. Kaya maaaring nakuha ni Marcos ang kanyang pagkakilala sa mga salita at gawa ni Jesus mula sa mga apostol, lalo na kay Pedro.
So, he reflects the teachings of Peter. Hindi natin gaanong alam kung ang liham na ito na binasa natin ay talagang galing kay Pedro. Galing may kay Pedro o hindi, ito'y inspired writing at bahagi ng banal na kasulatan. Kaya maasahang itong salita ng Diyos. Maganda ang sinulat ni Pedro. Ipagkatiwala ninyo sa Diyos ang inyong kabalisaan sapagkat siya ay kumukup-kup sa inyo. May mga problema tayo sa buhay. Do not worry. Huwag tayong mabalisa. Kinukup-kup at iniingatan tayo ng Diyos. Ipakitiwala natin ang lahat sa Kanya. Alam niya ang lahat at mahal niya tayo. Isa ring maganda na sinulat ni Pedro na maging maingat tayo sa Diablo kasi busy siya at palaging naghahanap ng mabibiktima niya. Pero kung maingat tayo sa Kanya at matatag ang ating pananampalataya, hindi niya tayo masisilo. Totoo na marami tayong mga kahirapan na nararanasan. Pero ang mga kahirapan ito ay naranasan din ng ibang mga Kristiyano. Hindi lang naman tayo ang nakakaranas ng kahirapan. Hindi naman tayo pababayaan ng Diyos na siyang bukal ng lahat ng pagpapala. Ang sulat ni San Pedro ay puno ng maraming karunungan para sa ating buhay Kristiyano. Basahin, alamin at isabuhay natin ito. Maraming karunungan si Pedro na nakuha ni Marcos na naging kasama niya. Salamat o San Marcos sa iyong pahayag tungkol kay Jesus. Natanggap namin sa pamagitan mo ang mga katuruan ng mga apostol tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.